election. Lumapit na po yan kung kani-kaninong Duterte, allegedly. Pero lumapit na po siya para talagang pumanig sa Duterte. And sino yon ang lumapit? Dalawa lang yan. Senator Amy Marcos o kaya naman si Camille Villar para pumanig daw sa Duterte. Walang kumagat sa kanya. Wala pong kumagat sa kanya doon sa Duterte na. Kasi palagay ko si Amy tinutukoy nito eh. Kasi kung si Camille, madaling tanggapin niya rin ang Duterte. Pero kasi matagal naman na nilang ang Nationalista Party, 2022 pa lang, hindi na nila po pinaninindigan si PBBM. Hindi, pinabasura nila si PBBM, di ba? Gusto nang tumakbo magpresidente. Kaya lang ang Nationalista Party, mga Villar, they cannot decide without the Duterte. They're waiting. Inihintay nila kung sino magpipresidente siguro sa Duterte and then preferred nila kay PBBM, try again for the vice presidency. So kay PBBM, hindi. Tapos na yung kabanata na yun. Matagal na ako naganda. 6 na taon ng kampanya si PBBM eh. Since 2016 hanggang 2022. Diba? So, naulit na naman po itong nakaraang halalan. Diba? Etong kay Camille. Nang matapos na maaresto si Digong, hindi na nagpakita si Camille doon sa mga lakad ng alyansa, isang beses lang nagpakita. Tacloban, wala na siya. Doon siya nagsimulang din magpakita eh. Meron pa bang isa? Parang 2 beses yata, Pero hindi pa rin po siya lubusang inalis. Kami lang ang nagbasura kay Camille. Tayo lang ang nagbasura kay Camille. Diba? Pero nung huling bahagi ng kampanya, meron siyang video nilabas. Sinasabi nga niya na, iba ako si Camille. Diba? Parang hindi lang niya madirekta na I am the ship of my I am the captain of my destiny. Yung ganon. Di ba? So tingnan natin ang kanyang paninindigan. Nababase siya sa ebidensya, hindi dahil sa kaalyado ng kanyang pamilya ang mga Duterte. So that's what I'm hoping for. Ngayon, balikan natin yung pinag-uusapan dito. Kay Amy Marcos, wala ho talaga. She's like Robin Padilla. Sarado, sagrado, dekandado. Solid Duterte lang. Ganun sila eh. Diba? So sinasabi ni Banatbay, sino daw yon? Now, bakit ko naiisip etong si Amy? Kasi si Amy kumalas na talagang tuluyan sa Nationalista Party, sa Nationalista Party siya, pero I mean sa alyansa. Ever since ayaw naman niya. Si PBBM lang po talaga ang literal na mapilit na isama ang kapatid. No? Sa akin kahit kapatid, pagka ayaw, di ayaw, bahala ka sa buhay mo. Di ba? You're given a chance, makakasira ka pa pag pinilit. No. Ngayon, inaayawan din siya ng mga loyalista, ng mga taga-norte. Inaayawan siya. Kaya ginawa niya, maghanap siya ng mga makakapitan para ma-endorse. Bakit? Hindi siya in-endorso ni Duterte. Despite the fact na laki ng pinuhunan niya kay Digong since 2015 pa. Diba? Tapos ang ganti lang ni Duterte sa kanya, i-promote siya hanggang 2018 na hindi ko kayang lutasin ang problema ng bansang ito. Mabuti pa, humanap kayo ng isa pang Marcos. Nalala niyo yun? And then, 2021, nung basag-basagin ni Digong si PBBM dahil hindi nagpresidente si Sara, nag-VP, at sinimulan niya na yung pulveronic issue. And Maharlika confirmed that. So wala talaga, inaayawan si Amy. Balitaan ko rin, mula sa mga taga Ilocos Norte, gagamitin, mananalo pa rin naman daw siya at gagamitin ng pera. At hindi nga po tayo nagkamali. Yun ang dinidiscuss ngayon ni Banatbay. Sino ang naghuda sa PDP laban? Kasi nga, sama-sama sila dyan eh. Sama-sama sila sana. Sama-sama po silang aangat, sama-sama po. Kaya nga black ang kanilang Duterte talaga hanggang dulo. Ang hindi ko maintindihan, at sasabihin ko na sa inyo ngayon, bago natin ituloy ito, bakit itong PDP biglang tumalikod sa kagustuhan ni Pangulong Duterte? This is not a decision by PRRD. Yung pagkuha kay Senator Amy at kay Camille. As a matter of fact, nag-endorse nga si Pangulong Duterte ng dalawa para hindi mapunta ang mga Duterte supporter kay Amy. Okay, sino yung dalawa na yon? Gringo Onasan at saka etong si Ariel Querubin. Na dating kasama ni Antonio Trillanes sa Mutiny sa Makati. Alala niyo yon? So, kompleto na po ang Duterte 12. Okay, Duterte 12 na yon, kompleto na. Ngayon, ang sinasabi rito ni Banatbay, bakit
naging Duterte 14, 'di ba? Last minute nagkagulo. Ang problema hindi naging Duterte 14. Duterte 12 ang ginawa pa rin nila. Nilaglag ng tuluyan si Ariel Quirubin at si Gringo Onasan. Guluho ang PDP. Merong isang animal dyan na Sino kaya yung animal na yon, pare? Sino yung animal na yon? traidor. Nagdesisyon mag-isa without the consent, especially of the Duterte na PDP members. Yung nangyari dito sa Diba? So, sino daw ho yung animal dyan? So, malamang opisyal po yan. Mataas na opisyal yan ng PDP. Ang nagdesisyon mag-isa dyan. Hindi rin tinanong daw, walang consent na hiningi, di ba? Or opinion man lamang dun sa mga miyembro ng Duterte na welcome ba sa atin ito? PDP na ito, na allegedly merong malaking bayarang naganap para Uy! Sino tong nabayarang taga-PDP? Opisyal po yan. Mataas na opisyal ng PDP. May kakayanan po na magpalabas ng desisyon. Hindi ba nung inadapt nila si Senator Amy Marcos at si Senator-elect Camille Villar, meron pang dokumento yan na ina-adapt nila kung di ako nagkakamali. Yung bang tapos yung tawag ito, okay, para kina Ariel Quirubin yun, yung dokumento na yun na in-endorse sila ni Duterte. lamang maipasok etong dalawang kandidatong in-endorse nila. Ay, nako. Alam nyo, regardless kasabihin man natin may papel ang endorsement ni Duterte doon sa kila Ariel Quirubin at dito ho kay Gringo Onasan, madalas po nangyayari yung last event, yun po yung tumatanim sa isipan ng mga tao Diba? At saka nako, kita nyo naman yung ginawa, endorso ni Sara. Sino kaya yung nabraso ni Sara? And for all I know, alam naman po natin, 2021 pa lang, 2022, sinasabi na ni Sara, ayokong sa PDP dahil ayokong maging kabahagi sila. Magkaroon sila ng parte ng buhay ko. Diba? Pero ang PDP, ang pilit na naglulumuhod kay Sara. Mula pa noon hanggang ngayon. Diba? So, paano to? Sino doon ang nagdesisyon para ma-please si Sara? Yan ho ang bulong-bulungan ngayon sa loob. Hindi nyo madideny yan. Whether you like it or not, hindi nyo madideny na meron na sa inyong kumakalat na ganyan. At eto, walang makakapagsabi kayo sa akin na kayo ay tinanong bago inilabas siyang desisyon na yan. There was no resolution signed by officials na ito ay group decision. Wala. As a matter of fact, yan na ho ang usapan ngayon. Bakit? Kasi ang nangyayari, ang dami pala dyan na kwento na nag-aalisan yung ibang mga official because of the hocus-pocus na nangyayari sa loob. Ang sabi nga nung kausap ko, dapat ang alisin yung corrupt. Hindi yung aalis yung may prinsipyo. Ako nananawagan ako sa ating presidente ng PDP, kay Pangulong Duterte at itong kanyang Senator Robin Padilla. Itama niyo ho ito. Few days. Itama niyo ho ito. Sino ho kaya yun, no? Sumataas na. Ano lang yan Ang clue lang dyan ay mataas na opisyal ng PDP, kayang maglabas ng desisyon on his own. Askizer kay Sara Duterte. Yan yun. Sino yon? Anyway, wala naman tayong pakialam dyan kung tutuusin. Nakakatawa lang kasi dahil sa kampo pala nila. Diba? Grabe, umiira lang pera. Nagkakagulo-gulo kayo ngayon. Diba? Ay, talaga naman ang PDP laban. At saka in fairness, nakakatuwa rin naman dito kay Byron. Hindi siya katulad ng ibang mga kasama niya sa Banateros na nagtataka bakit si Apollo Kibuloy ay hindi nanalo. Tapos itong si Byron din, hindi rin ito sumasang-ayon, hindi siya naniniwala doon sa pulvoronic video na inilabas laban kay PBBM. Diba? Pero yung mga kasamahan niya, kasi yung mga yun, kaya naniniwala naman yung mga yun, dahil maasa sila. Wala namang revenue yung mga yun Kapag bagsak ang vlogs ng mga yun kung wala sila roon sa sa kampo ni Kibuloy, wala silang sweldo. Magkano bang swelduhan doon, di ba? Kinaka Eric 100K a month. Di ba? Si Banat Bay, stand alone si Banat Bay. Di ba? Ay nako. Anyway,
awag dito, sana matapos na yung gulo na yan at umusad na, no, I'm referring to the impeachment, at sana po ay umusad na itong impeachment. So, magsimula na sila na ano yan, mapagana para maano na natin ang hustisya. Diba? Maglabasan na yung mga ebidensya. And again, hindi po natin dapat alalahanin kung not guilty si Sara, I mean, maabsuelto, sapagkat lahat ng ebidensya lalabas, konsensya lang naman po ng mga ng mga senador. Diba? Ang titignan natin dito. No, pero taong bayan ang uhusga sa kanila later on. Ngayon, lahat ho ng mga ebidensyang lalabas dyan at mailalatag, talaga namang official lahat yon. Magagamit yan sa pagkakaso sa ombudsman. So, baka ho yung plunder, di ba? Isunod yon. Okay? So, sige po, maraming salamat sa inyo at siguraduhin po na nakapanambahan na po ang bawat isa. Bago lumipas ang araw na to, at least we thank the Lord. Okay? So, God bless po sa inyong lahat at maraming salamat.